Good evening, everyone. So, ako si Tabs. So, actually, hindi po talaga ako ready kasi this evening ko lang din talaga nalaman na may sasabihin ko pala. So, magbibigay na lang po ako ng background about sa pagkakaibigan po namin ito. So, magkaibigan na po kami ni Pao since elementary, exactly grade 6. So, lagi na akong pupunta dito sa bahay nila. And dito talaga, until now, dito talaga takbuhan ko. So, ayun. Nung high school, hindi naman kami every year mag-classmate. Like, grade 10 na lang kami naging mag-klase ulit. Pero all those years na hindi kami magkaklase is may connection pa rin kami. Lagi kami pa rin nagkikita. Like, in short, saling-sisil talaga ako sa pamilya nila. Ganun. So, parang kampo na talaga ako dito. At kulang na lang magkaparto na ako dito. Tapos, ayun, so grade 10, naging magkaklase kami. Lagi siya yung nag-i-insist na magkita-kita kami lagi. Pupunta pa yan sa bahay, lagi yan diretso sa kusina. Lahat ng stocks namin sa kusina, lulutuin niya. Kahit tatlo lang kaming kakain. Tapos, ang dami yung lulutuin. Like, pang 5 tao yung lulutuin niya. Para lang, gusto niya kasi, marami siyang nakikitang pagkain. Tapos, hindi niya lang mauubos. Ganon. Tapos, ayun. So, grade 10, naging magkaklase kami. And isa si Pao sa source ng happiness talaga ng section namin. Like, ang ingay niya talaga. Yung tawa niya, kahit hanggang kabilang klase yung narinig. Tapos may mga kaklase din siya dyan since grade 9. May mga kaklase din siya dyan na grade 9. And ayun nga, ang plano niya is reunion, gagawin sa ganito. Tapos ayun, until now, hindi pa rin talaga nag-safety. Kasi, hindi na po kasi kami lagi naligitan nitong mga nakaraan. Nag-start na po kasi ako mag-work, tapos bago mag-Pasko, out of nowhere, bigla siyang nag-chat sa akin na Kabs, saan ka magpapasko, ganyan. Sabi ko, hindi ko ka alam kasi morning shift pa ako noon. Tapos sabi niya, dito ka na lang magpasko sa bahay, nagpaalam naman na ako kay nanay, ganyan. Lagi niya ako sinasama sa family gathering nila kasi minsan nagre-request pa ako sa mag-edit ni nanay. Sabi niya, magluluto si nanay, pumunta ka dito sa bahay, ganyan. Tapos bigla na nag-chat nga doon na inaaya niya akong dito magpasko. Pero hindi pa ako sure talaga. Kasi morning pa nga. Tapos sabi ko, bakit? Ano meron? Tapos sabi niya, wala, gusto lang ko nang makasama. Hindi pa natin natatry mag-New Year, mag-Christmas together. Tapos ayun, kahit morning shift pa rin ako nun, itry ko pa rin na pumunta dito. Tapos, ang weird lang ng request niya na out of nowhere magkaganon siya. Last year, nagpaplano talaga kami ng maraming gawin, gano'n. Like, na-try na namin mag-agad ng kami dalawa lang, mga dates, happy days, gano'n. Siya pa nagpaplano kung anong susuotin namin, dapat parehas kami ng color ng damit, gano'n. Ano pa? Yun ha. Kasan mo pa? Until now, hindi pa rin talaga nag-sink in. Like, pag titignan mo yung picture niya is parang, Ayan. alam mo yun, parang buhay na buhay pa rin siya sa picture niya. Like, tapos, kaya kahapon parang ang bigat
hirap talaga dito. Kasi ito yung lagi ko talaga nilalagay. Kasi sa bahay ko, ako lang talaga, kami lang ng kapatid ko actually magkasama sa bahay. So, tahimik talaga, ganyan. So, pag wala akong pasok sa school nung nakaraan, dito talaga ako tumatambay. And yung kami kasi pa maingay eh. Sigawan talaga eh. So, parang nalilibang ako sa kabangan nila. Ngayon, tapos mo na yun. Tama na. Nalalagyan mo ako ah. Tuwang-tuwa kasi si Pao pag nandito ako kasi pag inuutusan siya ni nanay, pwede niyang hindi sundin kasi ipapako sa akin ni nanay yung utos. So ako yung uutusan ni nanay. Ayun. Hindi mo rin ako natukaan, di ba? Sa tayo. I hope na nasa Ay, nakaka? mabuti ka, tayo ka dyan sa heaven, sa masaya ka kahit ayaw mo na ganito. Uyak ka na naman. Napag-usapan din kasi, by the way, napag-usapan din kasi namin last year. Parang alam yung joke-joke na usapan lang, na ayaw niya na talaga na marunong paano na tungkol sa pagdating. Ewan ko ba daw usapan namin mga gano'n? Dami pair. Gusto niya din, ayaw niya din yung pink na lipstick. Kaya ito din na lang yung lip gloss. Kasi gusto niya naman na yung dami niya talaga. Yung highlighter niya, gusto niya papakyan. Kahit paus lagi yung mukha niya. Diba? Yun lang Pao. Mistake natin sana. Ayun lang po. Thank you, Cabs. Ngayon naman po ay inaanilan mo namin yung sa unahan, si Mem, isa rin po sa mga kaibigan na nagmamahal kay Paulo. Hello po sa inyo lahat. Ako nga pala si May. Siyempre, mas kilala nila na Inday. Sila naman magkakapatid, lahat naman sila mababata namin. Nung dumagdag na rin si Katkat. Tapos si Kuya sa ay talaga yung makandre namin, pati na rin namin si Pakshen. Dati kasi sa kanila lahat magkakapatid, kay Pao talaga ako kapatid. Sorry po siya. Kaya nabansagan din niya si Paul na shock out. Sobrang aware. Tapos sobrang nag-flashback lang sa akin yung lahat nung nalaman ko yung kay Paul. Bali yung ako lang mag-isa sa bahay, yung nalaman ko yun. Sobrang nasaktan din ako sa nag-iiyak ako. Kasi siyempre, sobrang lapit sa akin ako. Patanong ako na, bakit si Pao? Bata-bata tayo pa. Di ko lang lubos maisip na, kung ganito kabilis yung mangyayari kay Pao. May naalala lang pala ko before, pandemic days. Nagkausap kami yan ni Pao, nagkakwentuhan kami yan. Nag-grant siya sa akin, nag-send kasi siya ng picture niya na umiiyak siya. Tapos sabi ko bakit, nag-grant siya na napapagod na daw siya, nahihirapan, which is tungkol sa pag-aaral niya. Sabi ko naman sa kanya, siyempre, kahit sino naman, bigyan natin ng motivation, di ba? Tsaka kilala ko si Pao, sobrang sipag din niya mag-aaral. Sabi ko sa kanya, pwede tayo mapagod kasi valid yung nararamdaman natin. Pero huwag tayo susuko na harapin natin ng mas malakas at matatag yung pagsubok na binibigay sa atin kasi hindi naman sa atin binibigay ni Lord. Yung pagsubok, pero hindi naman natin kaya, di ba? Kaya niya yun sa ating binigay para mas lalo niya tayo patatagin at palakasin sa sarili natin. Kaya na iiyak siya.
ikaw, Chopaw. Magpahinga ka ng saglit, tapos laban ulit. Magiging worth it din yung lahat na paghihirap ka sa pagpili ng mag-aaral. Which is graduating na sa atin na. Sabi ko pa sa kanya na kung makapagtapos siya, magiging proud sa kanya yung buong pamilya niya. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, salamat at hintay sa pagpapalakas ng loob. Salamat sa pagiging ate mo para sa akin. Kaya sa mga hindi nakakilala sa akin, hindi nakakaalam, tapos talaga kami ni Pao sa pamilya niya. Isa rin kasi ako sa nagkalaga kay Pao nung maliit pa yan. Nung sa Ladway pa kami nakatira, si nanay, minsan pag umaalis yan, iwan niya yan sa amin sila magkakapatid. Tapos siyempre kami nila Huli, nila Aira, isa ko mga kapatid. Daro lang mo kami yan. Tapos, ako naman, pag busy naman sila, naalagaan ko si Pao. Every din yung mga ate niya, sa akin gusto magpaalaga. Tapos lagi niya katawagin at Inday. Kaya, sobrang, ito talaga makailangan. Nakakalimutan si Pao. Ang message ko na lang kay Pao, sana payapa at masaya ka nila sa kabilang buhay. Sa lugar na walang nagsakit na mararamdaman, wala nang pagod na kailangan ng puso. Marahil ay magaan ang pakiramdam mo, makakaramdam ka na ng kapayapang hindi kaya ibigay ng mundo, kahit ikaw pa ay mabilis na kinuha sa amin. Marahil ay hindi mo na rin ramdam, marahil din ay ramdam mo na rin ang mahilig na yakap ni Lord kasama ng mga mahal sa buhay. Ang uri ng yakap na walang hanggan at nagbibigay ng ganap ng kalinawaan. Nasa mga pagkita ko at kita. Maraming salamat po, Ben. Ngayon po ay tinatawagan namin dito sa unahan. Si Charlie, isa rin po sa mga matatalik na kaibigan ni Pauline. Isa rin po siya sa mga kaklase ni Pauline dahil siya po yung nag-aaral sa ABI. Ako po si Charlie, college classmate ko ni Puno. Ang sakit pa rin po kasi isipin na wala na po siya. Hindi na kami namin makasama sa title defense. Hindi ka rin namin siya makasama ko ng research at mag-JP. Sabi niya, after graduate namin, gusto niya mag-ilang po ng dalawa. Tapos, pag nakapaipon na po kami, gusto niya magtayo po kami ng business, tapos pangalan daw po ng business namin, Power Fabrics. Kasi gusto niya daw po may dahilan pa rin daw po na makita kami tatlo. Binalik ko yung tawagan namin na lab. Binalik po namin. Kasi tawagan po namin sa Messenger lab. Kasi yung pa, gusto niya may asabi niya si yung kaibigan ko namin si Elise na sa jowa niya po tawagan po kasi nila ganun. Tapos hanggang tumagal po yung tawagan namin na gano'n. So yung papasok ako, wala may mag-abang sa akin sa junction. Hintay na ako na magsasabay kami. Wala rin mag-message sa akin para sabihin na mag-chat siya. Nakauwi na ako kasi tatawagan na ako or siya yung natawag sa akin. Masabi niya ba, if you feel no one's there, I do. If no one listens to you, I will. If you're feeling down, I will there. If you need to someone to talk to, I will. Bago na ako magsasabi, sa kanya kung hindi ko na marinig yung kayo niya. Pero alam ko na nandiyan lang siya. Pero sana sa mga araw ko, oras siya sa akin na ako. Kasi akin ako. Ipis na siya. Narugado ako, nahilig ako. Kasi naalala ko siya. Gusto ko, lakapin niya ako. Mamaya. Kasi ang hirap yung mga lumipas na araw na wala siya eh. Ang sakit kasi nasali ako na dyan siya. Ang dami lugar, lagi nagpapaalala sa akin sa kanya.
Siya yung tumayo ate ko. Nawala ako ng best friend. Biglang nawala rin ako ng buhay ko. Yung naging comfort zone ko. Wala na yung nagaya sa akin. Nakasamahan niyo ako magpa-check up. Kasi parang sakit ang ulo ko. Paano na yung power girls kung nawala na sa amin ang pinakamamahal namin bawos? Paano pa kami tatawagin power girls kung wala na siya? Nung nawala siya, pinahibing niya lang yung tulog ko. Doon wala siya. Tapos nakalagimit ang buka siya yun na. Kaya parang nasa elementary school. Ano na siya doon, hirap na siya magsalita, hirap na siya lumakad. Tapos, gusto namin i-release, alalayan siya, itayo siya. Kasi iuwi na nga kami. Sabi niya, doon na lang siya, magpapaiwan na lang daw siya. Okay na daw siya doon. Tapos yun na yung pag-isip ko, doon ko na nalaman na wala na siya. Maraming salamat, Charlie. Ngayon naman, tinatawagan namin dito sa unahan, si Elise, isa rin sa mga kaibigan at kaklase ni Mama. Hello po, ako po si Elise. Gumawa po ako ng letter kasi hindi ko po alam talaga kung ano po yung dapat kong sabihin ko. Nakalagay nga po dito, kulang na lang sa pagawa ko kay ChatGPT. Kung ano po yung dapat ko kong sabihin sa kanya. Kasi parang ang dami pong gusto sabihin pero hindi ko alam kung paano ilalagay yung words. Hindi po kasi sa ganitong pagkakataon ko, nakikita yung sarili ko na nagsasalita para sa kanya. Akala ko po kasi magsasalita po ako kapag kasal niya. Kasi wala naman po ako sinasabihan na magningilang daw po ako sa kasal niya since 10 years po yung tanda ako sa kanya. So sabi niya, pag kinasal siya, for sure, matanda na ako, ninang na daw po ako. Pero ngayon pa, sa outfit mo, mas ikaw ang mukhang ninang. Kidding aside. Yung message ko po, para po talaga lahat sa kanya. Hindi ko, alam ko naman po kasi na kung gaano po siya naging ano po, liwanag po sa lahat sa atin, kung paano na po tayo lahat napasaya. So yung message ko po para sa kanya, Pao, thank you, kasi ikaw ang nagbigay ng buhay sa grupo natin. Lahat ng pinasok mong buhay, ginulo mo. Ginulo mo na di mo hinahanap ka na namin dahil wala ka. Ang nalimutan na namin. Yes, ikaw talaga yung makinay sa atin. Huwag kang pumalag. Please. Maraming salamat sa ilang taong pagkakaibigan. Ilang taon na halos araw-araw tayo magkasama sa school. Araw-araw na pagdadala mo ng kung ano-anong pagkain. In short, salamat, pinataba mo kami. Salamat sa mga naisip mong surprise kada merong birthday sa office. Sobrang selfless mong tao. Pauline po kasi yung tawag natin sa kanyang lipaw. Alam mo na hindi pa sa kanyang kaibigan ng tulad ko sa inyong charity. Para ko kayong anak. Nawalan ako ng isang anak. Salamat sa lahat ng pagkakataon na makinig ka sa lahat ng anak ko. Minsan, nagre-reklamo ka na kasi para kakamong nakikinig sa radyo. Wow, madaming pa sana tayong gustong gawin, puntahan at pangarap na gustong matupad. Nangako ka na pag matanda na ako, kasama ko sa mga taong support mo. Sabi mo, pag senior na ako, isa ka sa mag-aalaga sa akin. Salamat dahil ayaw ko kasama sa bawat paano sa buhay mo. Wala tayong pinipili oras. Lagi tayo nagdradrama na hindi na kaya after graduation, maghihiwa-hiwalay tayo. Ngayon,
ngayon, hindi para yung graduation, yung magpapahiwalay sa atin. Salamat sa last memory na iniwan mo. Salamat sa nagsama sa amin sa loob ng sili, kahit sobrang sakit na pala yung mo. Baka ako na hindi na namin malilimutan. Hanggang sa ako kulit ko na nagkaroon ako ng isang mabuting kaibigan. Mahal na mahal kita at sobrang mabilis ka lang, Pao. Maraming salamat dito sa ginagawa yung tinatawag natin dito sa unahan, si Rita Doni. Pero, pero, Tinawag kita, Pao, tapos hinirapan mo ako. Parang, bakit ganito yung batang to? Nag-iba na naman sa akin. Ano tingin niya sa akin? Hindi naman ganito yung batang to. Sabi ko, tapos, hawak-hawak ko ni nanay ko sa likod. Bakit kaya hindi ko sila lahat? Yun, Pao. Hindi ko talaga makakalimutan. Ikaw yung ulang na pinakalimutan. Yung birthday, ano nag-sinero ako. Tapos mga bakit ka nasalang sa taas. Tawa ka ng tawa sa akin. Sabi ko, singer ka na pala, tita. Ikaw yung pinakausap mo nakita talaga doon. Tapos nung birthday, hindi ko yun. Maraming salamat po dito ang gabi. Ngayon ang tuwing ginagawa na natin dito sa unahan, si Brigitte, isa po sa mga kaibigan at pagmamahal kay Pauline. Ulit dito sa Medalay. Bali nakakulong.
sa lahat ng ikasampung taon na binigay mo sa akin na magkakakilala tayo. At salamat sa 7 taon na ibigay mo sa akin na maging magkaibigan tayo. Aga kang naubos ang pagbilang ng sa itaas. Nag-iwan ka naman sa akin ang liwanag na panghabang buhay. Isang anak na nag-isin dito dahil sa maalam na nalalaman ng salamat. Napangako ko tao. Kubahin ko yung pangarap natin na makapagtapos ngayong taon. Hindi man tayo sabay ng buwan. Alam ko, mauna ako sa'yo. Laging ko yun para sa'yo. Alam mo, hindi ko tawag. Lag. Maraming salamat din. Ngayon magbuhin namin na yan dito sa harapan. Dahil sa inyo, isa po sa mga pinsan at nagmamahal. Hello po, si Irene. Minsan po natin. Si Ate po para siyang nanay kasi para siyang nanay na tuwing pag-uwi mo galing sa galaan. Siya yung unang hahanapin kahit wala na namang kailangan. Kasi pag tuwing pumupunta ako dito sa bahay nila, lagi kong hanap si Ate Pao. Kahit si Ate Pao, kahit wala naman ang kailangan sa kanya. Gusto ko lang siya laging, siya na yung gusto ko laging kasama dito. Saka siya yung may handaan sa kanila or may okasyon. Sa kanya lang ako laging nakasunod. Kasi nahihiya minsan akong kumuha ng pagkain or nahihiya akong mag-isa kasi nga hindi ko naman kilala yung mga bisita dito. Sa kanya lang ako laging nakasunod. Kasi ate ko support lang din siya lagi sa mga hilig ko. Nung kasi sa mga gala ko na hindi alam ni nanay kasi minsan siya lang din nakakaalam. Nung nakakaalam ko yung malalim pala kayo yung ang malalim lugar dito sa may sa Maynila. Alam ni ate ko yun may kailangan kasi kaming bilhin na ticket para sa entrance. Kaso, ang kailangan na mode of payment nun is credit card. Which is wala naman akong credit card. So, lumapit ka kay ate ko. So, tinanong pa siya baka may credit card siya. So, pero, yun na wala din. So, naghanap pa siya ng kaibigan niya may credit card. Para lang supportan or para lang mabili yung ticket ngayon para sa entrance fee. Kaso, dapat siya rin yung kasama ko nun. Kaso, sabi nga, hindi na hilig ko yung na-enjoy kasi nga, hindi rin naman nahilig. Kaya di pa rin kami natuloy. Kung alam ko lang na ilang buwan na lang, sana pinalit alam kitang ikaw yung kasama ko lang. Yun na pala yung magiging last banding natin. Tapos ang gaya mo ito, kasi ang aga mong umalis, paano kong sasabi sa'yo na pag meron na akong boyfriend? Kasi tuwing nagkikita kami, lagi na kami nahanapan ng boyfriend, di wala pa nga. Sabi ko, sige po yung nagka-boyfriend ako, ikaw yung una kong sasabihan. Kaso, mas ka agad, yun ang sasabihan ko. Kat daw. Tapos, ang alam mo nawala, hindi naman na nga lang kayong minsan ba nawala ka pa. Nung pa kayo natin magkapamilya, paano lang magkakaroon ng kita yung pamangkin ko, isa lang din naman yung kapatid ko. So, yun lang. Itiin mo na lang iba. Mamimiss ka namin ito. So, bantayan mo na lang si Kari. Hanggang sa kamatayan mo, bantayan mo si Kari. Hindi po. Maraming salamat din. Ngayon ako may ginagawa ng simula sa mga kaibigan at nagmamahal. Hello po, good evening. Salamat. Ako po si Bura. Best friend mo kami ng grade. So, Pao, or sa tawag namin na Hansi, ito yung unang naging best friend. Naalala ko pa rin kung punta tayo naging magkaklase. Sobrang wala sa tono. Lahat kami nagre-reklamo na sa ingay mo, pero ikaw na yan eh. Hindi na, igib ko na sa'yo. Ikaw na si Ann Curtis. Hindi kami mapaghiwalay yung ikaw dati. Lagi ako nandito sa bahay nila. One time na sila nakakalan ng comfort kasi
dahil sa buhok niya dati na boycott. Tapos inaasar pa siya na mag-jowa kami, ganun. Tapos nagugulat na lang ako. Nasa bahay na siya, susunduin niya ako. Tapos hindi ko alam kung saan kami pupunta. One time sinundo niya ako. Kasama na daw ako sa gala ng pagili nila sa Antipolo. Wala akong pala, nagbihis na lang din ako. Yung nanay at tatay ko, okay lang din sa kanila kasi siya na yun eh. Pati sila sobrang mapalapit na rin kay Pao. Kaya grabe din ang gulat at siyang nila kung nalaman. Ang dami natin pinag-usapan ng about sa future. Naalala ko ba nun exactly kung nasa tayo? Sinasabi mo pag sinabi mo pag namatay ka, gusto mo lang nalong-kitigil na purol. Magaling pa nga ako sa iyo dun eh, pero tumawa ka lang. Pero kasi kayo kung hindi mo na rin kasi aesthetic din eh. Kaya hayaan mo tuwing dadalaw ako sa'yo, dadalan kita ng Hello Kitty lagi. Ngayon nagkita na ulit tayo, nangyari na yung palagi siniset natin tuwing may chance na nagkakausap tayo. Sorry sa gantong parang pa tayo nagkita. Sabi natin tutugan tayo, tuwing may bumisikat din eh. Ngayon sino yung sasama ko? Sino nakasama ko? Ingat kasi Pao, sobrang tinetreasure ko yung friendship natin. Hanggang ngayon, nasa akin ko rin yung binigay mo sa akin yung high school. Dahil sa iyo, kabisado ko na yung mga breed ng aso sa daan. Ikaw na rin na tumatal yung breed sa mga aso ko tuwing nagkakasakit sila. Hindi lang ako yung nawalan ng kaibigan, pati mga aso ko nawalan din ng breed. Ngayon naman po yung tinatawagan ko sa unahan, sa meeting, sa po sa mga pinsan ni Tom. Pero para kay Pao, sasabihin ko, tatay ko ako dito na may makilat na puso upang magpaalam sa pinsan ko. Hindi ko lang siya pinsan dahil ako yung nag-alaga sa kanya nung bata pa. Kaya napakalalim ng unahin at pagmamahal ko sa kanila at sa kanyang mga kapatid. Marami pa sana siyang plano sa buhay. Ang message ko kay Pao, Pao, kung naririnig mo man ako ngayon, gusto ko malaman mo naman ang higit Pao. Maraming salamat sa pagmamahal, sa memories na binibigay sa amin, sa sakripisyo, pag-aalaga ko kay Lola. Gabayan mo yung pamilya ko, lalo-lalo na si Lola. Mahal kita pa hanggang sa huli. Sabi ni, may hinaamo daw yung image. Ayun, tapos sa pala. Ngayon na po yung tinatawagan dito sa unahan, si Snesha. Sa mga malalapit na kaibigan ko. Tapos sa pala lang magsasalita. Ha? Hello po. Ako po yung senior high school freshman po ni Pao. Si Pao po sobrang bait yung tao and sobrang kulit po. Yung parang konting lang namin, tumatawag siya, konting kulitan, tawagan. Hindi may usapan po kasi kami dati na
kayo naman ay inaanyayahan dito sa unahan. Si Jopay, isa rin sa mga matatalim ng kaibigan ni Pauline. Magandang gabi po sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin po talaga matanggap. Hindi ako iyak eh. Ka-practice ko na to eh. Ayra po, nandito po kapasok. So hindi ko pa alam kung paano ko siya ikukwento sa past tense na. So, ako po si Jopay ulit. Naging magkaibigan po kami nung grade 9. And ever since, before po ako lumipat sa Antique, halos araw-araw, gabi-gabi po yung yaya namin. Lagi po kami magkasama. Isa po ako sa mga naging maswerte niyang kaibigan na talagang kilalang-kilala niya at kilalang-kilala ko siya. Honestly, yung pagkawala po niya is hindi ko po in-expect na posible pala na maging ganito ka-broken. Simulan ko lang po sa kung paano siya bilang tao, na which is alam naman na po natin lahat. Si Pao, isa po siya sa mga pinakamabuting taong nakilala ko. Hindi lang po siya basta mabait, sobrang jolly niya, sobrang caring, sobrang understanding, at sobrang forgiving. Willing po siya mag-sacrifice para sa mga taong naman niya, at sobrang ganda kasama. Very obvious naman po na ang dami na po kaibigan na dito. Kahit minsan hindi naging fair yung mundo sa kanya, sobrang bait po rin po na pinapakita niya. Ang bilis po niyang magmahal at ang bilis din po niyang magpatawad. Kapag nga po may mga galit sa kanya, pupalitin po ako niyan sa chat, tapos tatanungin niya sa akin kung ano po yung dapat niya gawin kasi hindi po siya mapakalin na may galit sa kanya. At grabe, mamimiss ko po talaga yung tawa niya na talagang nag-e-echo sa buong room kahit gano'n pa niyang kalaki. Sobrang effortlessly funny po niya na kahit wala siyang gawin, nakakatawa na po siya. Hindi po dahil nakakatawa siya tignan. Pero kasi alam mo yung takbo ng utak niya eh. Kaya sobrang mamimiss ko po talaga. So sa akin po talaga, siya po talaga yung pinaka-nakakatawang taong nakilala ko. Sobrang bigat na nawala po siya. Sobrang tahimik ng mundo ko nung hindi ko na po naririnig yung tawa niya. Yung friendship po namin, hindi po ganun ka-affectionate. Hindi po kami very showy. Na mahal kita, hindi po kami ganun. Dinadala po namin sa biro lahat. Kasi parang hindi po kami ganun sa mga pamilya din namin siguro. Pero mararamdaman niyo po na yung pagmamahal at yung caring nandun po. Kapag miss na ako yan, mamukulit na po yan. Kailan ko po tatambay dito, magayaya po siya maggabi. Tapos, sa halos araw-araw namin magkasama. Kapag tumagal na, siguro isang linggo di kami nakikita. Magtatsagat na sa akin yan, magtatampo yan. Tapos, konting suyo lang naman. Talagang mapapatawa din po ako agad yan. Ganun lang po yung lambing niya. Pinapakita niya po yung pagmamahal niya sa very simpleng paraan. Hindi po siya ingranted pero ramdam na ramdam niya po. Like, nung kailangan ko po nung gawin nung Christmas party namin ng grade 10, biglaan na nakalimut na hindi ko nagustuhan yung damit ko, tapos kinat niya po siya. Nagaya po siyang magtaytay kasi sabi ko wala pa akong susuotin. Siya po nagpresenta na magtaytay, samahan niya daw po ako kahit madaling araw na. Nag-bike po kami sa taytay. Ganun po si Pao eh. Talagang mag-show up po siya for someone na kapag kailangan siya. Lagi siyang nandiyan. Hindi ko rin po makakalimutan yung gabi na nag-bike kami mula bahay hanggang Marcos Highway. Kasi kaya namin, hindi ko lang po alam kung nagpaalam po siya kay nanay. Wala pong plano, walang dahilan, gusto lang po namin. 5 AM na po kami nakauwi, pagod, masaya, puno ng kwento. Tapos diretso po kami
dami ko rin po talagang natutunan kay Pao. Tinuruan niya ako mas maging mabait, mas maunawain, mas mapagpatawad. Tinuruan niya ako magmahal ng buwan, magpakita para sa mga tao mahalaga sa'yo. Tinuruan niya ako maging go with the flow lang sa buhay, maging masaya kahit madaming problema. At tinuruan niya din po ako na yung best moments in life ay madalas po hindi planado. That showing up for someone matters more than anything. Dahil sa kanya, mas maging tao ako. Ang sakit-sakit ng pagkawala niya, hindi siya fair. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na gano'n. May mga oras na naghihintay ko pa rin yung message niya, tinlokin yung message ko pa rin siya, na umaasa ako mag-reply pa rin siya. Yung tawa niya, yung mga jokes niya. May mga sandali na makakalimutan ko sa pagiging man. Tapos bigla ko lang ulit maalala. Mag-breakdown na naman ako. Pero kahit sobrang sakit, alam ko sobrang swerte ko rin. Kasi hindi lahat nagkaroon ng kaibigan na katulad ni Pao. Hindi lahat may nahanap ka ng katotoo. Pao, hindi ko alam kung paano mag-move forward kung wala ka. Paano ako uuwi every time dito tapos wala ka. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na wala ka na. Pero isang bagay lang yung sigurado, dadalhin nila palagi. Sa bawat tawa ko, sa bawat late night, sa bawat biglang decision ko sa buhay, at sa bawat pagkakataon na hinihina ako. Sorry pa kung hindi tayo nakapagkita. Ang huli kong buhay. Nagtatagpo ka pa pala sa akin. Sorry na iwan ka namin nun. Nag-expect ka pala matuloy kami. Sorry talaga. Salamat sa pagpili sa akin bilang best friend mo. Salamat sa pagmamahal. Salamat kasi inanawa mo ako. Sa parang walang ibang nakakapnawa ko. Miss pa kita. Miss pa kita habang buhay. Paano mo tinabaw? Maraming salamat po kayo. Ngayon na inaalihan dito sa harapan si Carla sa mga matatalim na kaibigan at nagmamahal kay Pauline. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa po ako sa mami Pao na naging kaibigan ko. Si Pao po, grabe yung nabigay niyang saya sa akin. Kasi, tuwing Thursday and Friday, pumapasok siya sa ABD. Tapos lagi siya nag-stay sa office ko. Then, kahit pa nakikita niya nagagalit na ako sa mga estudyante na kakaharap ko, pagkaalis namin sasabihin. Talagang pinapahawan niya ako. Lahat kami dun sa office, pag wala siya, talagang may kulang. Lalo na ngayon na iniwan niya kami. Kung sabi niya pa sa akin, hindi siya mawawala sa kasa. Pero ngayon, iniwan niya na kami. At pakahirap. Kasi sobrang biglaan. Ang saya-saya niya pa nung Monday, nung umuwi kami. Sobrang saya niya. Pero hindi sabi niya, pakita na pinararamdaman siya. Iniisip niya talaga yung mga kasama niya bago yung sarili niya. Kaya yung nakita ko na sobrang drop na siya. Sinabihan na namin siya na pumunta siya. Kaya pagka papasok ako sa EBD, ang hirap kasi siya yung nakikita ko sa office. Siya yung nakikita ko doon. Siya lagi lalak ng ipo ko kasi gusto niya. Hirap na
Alam ko, masaya na siya doon. Pero, sorry, hindi ka namin iba. Pero, hindi ka namin makakalimutan lahat ng mga Kasi, mami pa. alaala namin. Nakasama ka. Hindi namin kakalimutan lagi kang nasa puso namin kahit ano mangyari. Maraming salamat po sa lahat. Mahal naman. Asa ko na pala. Sa mga hindi ba ako lalaki yung isa ko sa mga guro sa hindi kayo. Una, naisip ko yung pagkakaibigan namin iba ang mga mali. Kasi teacher ako tapos estudyante siya. So yung pagkakaibigan namin yung tinabo talaga namin kino Char, hindi siya naiis kasi gusto ko respeto yung sa kanya. Pero tawag pa ako kasi ako yung huli na kabandin niya. Lahat ng alaala, fresh pa sa akin. Siya yung naging kaibigan ko 2025. Kung may iisipin, napaka-iping panahon lang. Pero gusto napaka-iping panahon, nalakas kasi ng impact niya. Nag-iim kami, pumupunta na siya sa bahay natin. Nagbabanding kami, nagkikita kami. Tapos sa lahat ng banding namin, napakasaya niya, parang wala nang bukas. Napakadami na rin plano na gusto niyang gawin. Pero hindi na yung matutupad. Naaalala ko pinakwento ko sa mama ko kasi napapansin nila, grabe yung closeness namin doon. Tapos yung jowa ko nagsaselos na kasi nababasa na yung message namin sa isa't isa, I love you talaga. Siguro yung pagiging pagkakaibigan namin dito, hindi masyado kami vocal sa isa't isa. Kung ano yung nararamdaman namin, sinasabi namin talaga sa isa't isa. Hindi kami nakukorn yan. Tapos, hindi ko makakalimutan yung bago kami umuwi nun dito sa Kainta. Sabi na sa akin, mag-exchange gift daw kami. Tapos sabi ko sa kanya, wag na, marami pa namang mga pagkakataon at panahon, pero hindi ko na siya pagbigyan. Kasi hindi ko naman alam na may iniinda pa siya sa akin na pagbigyan ko siya sa mga gusto niya. Tapos Pao, may message ako sa English ko, alam ko matatawa ka. I told Lee, I just realized that I didn't give you long sweet message when you always know one night. Lacking and sharing funny posts on our different accounts. Kasi bukod sa Telegram, meron pa kaming IG, may TikTok, lahat yun, natin nag-notify siya. And most of the shared posts of family, hindi ko na nga nababasa kasi sobrang dami, ipaklat na siya. Pero yung mga message niya ngayon, inaantay ko pero wala na. So we are here today reading this message. And I never imagined having a kind, gentle, and sweet, empathetic person like you. So si Pauline yung napaka-empath ng tao. Bluetooth muted. Yung lagi niyang inilalagay yung sarili niya sa sitwasyon ng ibang tao. Naaalala ko nag-away kayo ni Charlie, pero nag-away si Charlie pati sa Ace, pero ang umiyak ikaw. Pumunta ka sa faculty room, tapos umiiyak ko, pero nag-away ng dalawa. Ako sabi ni Ace, bilang-bilang ka talaga, ikaw pa yung umiyak. Tapos nung na-realize na gano'n talaga si Pao. So what I love about you is that you never judge me nor my decisions in life. Si Pao kasi hindi siya judger na tao. Eh, siguro yung mga ginajudge natin, yung mga nasa paligid, hindi natin kilala. Pero yung pagkakaibigan mo siya, hindi ka nahusgan kahit na ano pa yung mga ginagawa mo sa sarili mo. O kahit yung mga maling desisyon mo sa buhay. I showed you that real me was a mess and a perfect person, but still you never looked at me that way. You always understand me, accept me, and ask me if I'm okay.
Kakaas ko sa akin kung okay ako yung balik ko, pala hindi okay. You're too kind that sometimes, pagka nagtatampo ka sa mga ibang tao, ang bilis mo rin kami patawarin. And what is more shocking is you still understand them and act like nothing happened. And you also forgive them. That is why I will never forget a person like you in my life. You will be remembered and I will still do the things that we ought to do together. But at the back of my mind, it would be more fun if we were together. Taking pictures together, buying foods together, ride together and laugh and talk about the things that we are afraid of or to try in the future. And by saying all of this, I realize that I truly depend and rely on you, that I love you. That is why it's too hard for me to accept that you will be gone forever. I wish I spent more time with you and cherish every moment that we have and pay more attention to your health and the things that you want to do. Now I don't know how to end this for you, but I noticed that you're an angel now and I always thank God for having you. It may be a short period of time, but I'm still happy with all the moments and memories that we have. You will always be my favorite person. So before we end this, may I call on Ate Pauline to dedicate a very special song. Ate lang po. Wala sa character. Ano? Mga sa taas. tawag mo? Malakas naman.
Gugulan yan. Kung ang lahat Bukas na, bukas. ay may isa. Itong tala ay magkakarating paroonan. At sa iyong palisan, ang tanging pagkaangkon ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Ay pag-ibig. Maraming salamat po, Ate Love. Ngayon naman po ay tinatawagan natin si Ishi para magbigay ng Ayun na po siya. Nawala po kanina. Diyan ka muna. Dito ka na. Diyan ka na. Hello po, ako po si Ishi. Si Rael. Last po kami ni Pao si High School Days po. Siguro po, pang ilang tao na po ako sa amin ngayong gabi po. Best friends po. Pang ilang tao na ako naman sa amin na best friends po ni Pao. Which is, tingin ko naman talaga totoo naman po sa bawat isa sa amin na nagsabi ng best friends namin si Pao. Dahil si Pao napakabuting tao. Naman po natin mga friends. Hindi ko rin post talaga nun kung ano sasabihin ko ngayon kasi kung araw na nalaman ko na nawala si Pao. Nung naramdaman ko nung nawala yung nanay ko, gano'n din ko yung naramdaman ko. Pumunta po ako ng hospital, umaasa po ako na sana na kahit pa paano si Pao iilang pa. Pero wala na. Eh po, yung mga pag tinititan ko yung mga picture ni Pao, ayan po. Bumabalik talaga po yung mga alaala namin dati na sinasamahan na po ako bumili ng diaper po ng anak ko. Pupunta po kami sa Purple by doctor po ng school. Iniisip niya ako, siya pa yung stepmom ko nung baby ko. Ayan po. Kinuha mo talaga sa ama para mabulit tayo, pero Ang dami pong nagsasabi kung hanggang ilang po talaga kami ni Pao, pero po, talagang po talaga magkaibigan po talaga kami. Sobrang lang po talaga namin sa isa't isa. Lalo po yung pandemic po, naalala ko po. Sobrang hirap po yung transportation dito sa Broadway. Nag-aabila po ako ng bike para lang bumapunta dito. Ngayon po, namimiss ko po si Pao. Namimiss ko na po yung pumunta po ako dito. Si Pao yung sasalubo po sa akin. Siguro po, ang ganda na lang po yung... Ayoko na rin po yan. Maraming salamat, Ishi. Maraming salamat sa inyo lakas ng loob at taus-pusong pagbabahagi bilang pag-alala at pag-alala kay Pao. Sa ating pagtatapos na may bauni namin ng mga aral-alaala, pagmamahal na lilipas sa ating ni Pauline Micaela. Bagamat nagpaalam kayo sa mundo na mananatili siyang buhay sa ating puso at sa ating mga anak.